Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. So ngayon, kami ang magpapakitang turo sa hapon na ito. Ako nga pala si Binibining Denise Angelo Villabe. Ako nga pala si Binibining Bambi Cubero. Ako nga pala si Binibining Rica Jane M. Adlawan. At ako naman po si Binibining Mary Rose G. Abaw. At ang unang magpapakitang turo sa hapon ito ay si Binibining Labe. So ngayon, ibibigay na namin ang entablado para sa kanyang presentasyon. Ano ito ba? Magandang hapon sa lahat. So bago ang lahat ay inaanyahan ko muna kayo sa panalangin. So, handa na ba kayo sa panalangin? Opo. Salamat ng Anak ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kalakasan sa bawat araw. At patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nakasala sa amin. At huwag mo kami ipanulot sa suso, at i-advert mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So muli, magandang hapon. So bago kayo umupo ay pakiayos muna yung mga sarili at pakipulot ng mga basura sa paligid at pakiayos ang inyong upuan. So bago natin sisimulan ang talakayin ay kung sino ang wala sa klase na ito? Meron ba? Wala po. Mabuti at kayo ay narito. So, ngayon ay, bago natin sisimulan ang talakayan, ay nais ko muna ipaalala sa inyo ang mga tuntunin nang sa gayon ay magkaroon tayo ng malinaw na pagtatalakay sa hapon na ito. So, una ay ituon ng atensyon sa klase. Pangalawa ay panatilihin ng hindi pakikipag-usap sa katabi habang ang guro ay nagtuturo. Ang pangatlo ay panatilihin ng hindi paggamit ng cellphone. At ang pangapat ay itaas lamang ang kamay kung may katanungan at klarifikasyon. So, muli, malinaw ba sa inyo lahat? Opo. So ngayon ay handa na ba kayo na matuto? Opo. So bago natin simulan ang bagong talakayan ay nais ko muna ay balikan muna natin ang ating itinalakay kahapon. So meron ka ba kayong mga naalala? Opo. So ano yun nga? Ito ay tungkol sa Proyektong panturismo po. Oo, tama, Ginoon sa Banday. So, Ginoon sa Banday, maaari mo bang ibahagi sa iyong mga kaklase kung ano ang proyektong panturismo? Ang proyektong panturismo ay ang paglalahad ng mga magagandang tanawin sa isang lugar. Dito ay maaari ipalabas sa telebisyon o sa radyo upang kanilang kilalanin ang isang lugar sa kanilang magagandang tanawin at upang na rin makita at ma-develop yung kanilang lugar sa magagandang tanawin. Mahusay at hindi pang naalala. At bigyan natin ng good job clap si Ginoon sa Bandal. 1, 2, G-O-G-O-D-G-O-G, good job. Good job. G-O-D-G-O-D, good job. Good job. So, mahusay at inyong pang naalala ngayon ay bibigay ko na kang Miss Rica Jane Adlawan ang entablado. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. Bago natin simulan ang pagtatalakay sa hapon na ito, magkakaroon muna tayo ng paganyak. Nang sa gayon ay magkaroon kayo ng kaunting idea patungkol sa leksyon na natin ngayon. Handa na ba kayo? Opo. Okay. Ang gawain na ito ay tinatawag nating tukuyin mo ako. Paano to? Tukuyin ang salitang aking ipapakita sa screen kung ito ba ay formal o di formal na salita. Okay, ang salitang Kate Malo, Binibining Amugis, Di formal. magaling. Bigyan natin ng 5 bagsak si Binibining Amugis. Salitang Ero, Ginoong sa Bandal. Di formal sapagkat ito po ay hindi natin karaniwang ginagamit sapagkat ito isang uri ng dialekto kung saan hindi ito nakapamilang sa mga formal na salita. Magaling. Bigyan natin ng 5 bagsak si Ginoong Johnny sa Bandal. Ginoong Johnny, No, kasi paaralan.
Miss Ginotiva? Ang paralan po ito ay formal. Magaling. Bigyan natin ng 5 bagsak si Binibining Ginotiva. Ang eskwelahan naman, Binibining Isyang. Ay, Krishna. Ito po ay di formal. Magaling. Bigyan natin siya ng 5 bagsak. Damit naman, Binibining Norot. Ito po ay formal na salita. Sa iyong palagay, Binibining Norot, bakit ang salitang damit ay salitang formal? So, ang salitang damit ay salitang formal dahil ito ay salitang Filipino at ginagamit ito sa pakikipagkomunikasyon sa mga taong nasa ibang lugar. Magaling. Bigyan natin siya ng 5 bagsak. Binibining Norot. Okay. Bago natin simulan ang formal na pagtatalakay, maaari niyo bang basahin ang mga layunin sa hapon na ito? Mga layunin. Natutukoy ang antas ng wika batay sa formalidad. Nagagamit ang iba't ibang antas ng wika ayon sa formalidad sa pagkabuo ng makabuluhang usapan. Nakikilala ang kahulugan ng antas ng wika. Nabibigyan halaga ang kaalaman sa mga antas ng wika. Maraming salamat. Ginoong Sabiaga, maaari mo bang basahin ang mga salitang di masyado pamilyar sa atin, ngunit ating matatalakay sa hapon na ito? Mga panitikan, ito ay pinakamayamang uri ng salita, mayaman sa paggamit ng idioma at tayutay. Pangalawa, kolokyal, ito ay mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na hinalaw sa formal na salita. Pangatlo, balbal, mga salitang hindi formal ngunit ginagamit sa pang-araw-araw na pananalita. Maraming salamat. Ngayon, magkakaroon na naman tayo ng panibagong paganyak. Pakibasa ng panoto. Ang class. Ang klase ay Anin sa tatlong pangkat, ang bawat grupo ay gagawa ng roleplay na nagpapakita ng mga sumusunod. Okay, ang unang pangkat ay dito sa unahan, pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. Maaari na kayong pumunta sa inyong mga pangkat. Dito ang pangkat una, pangalawa at tatlo. Ha? Patuna ko sa iyong mga grupo. Arigato gozaimasu. Pangkat tatlo. Magkataway si makakata. Paano ito? General Officer. 1, 2, 3. Bibigyan ko lamang kayo ng tig-3 minuto upang makabuo ng script para sa inyong roleplay na gagawin. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko lamang ng tag-1 minuto upang kanilang ipakita ang kanilang salula. Handa na ba kayo? Yes, Ngayon, magsisimula tayo sa pangkat una, susundan naman ng 2 at pangatlo. Pangkat una, Alam niyo ba mga Mari ang bagong chismis ngayon? ano? Yung paghiwalayan nila ni Katniel at Katniel. Bakit naman nangakit? Ay siguro kasi alam mo na si Andrea parang burik-burik na. Arlene, ikaw talaga, napakakati talaga ng hindi lang ba kahit kailan. Alam mo Jeffrey, isipin mo yung sa buhay mo, huwag kang mag-isip ng aming mga buhay. Hindi mo. Pangalawa, Pwede na kung Mama! Ano, anak? Gusto ko pong maging guro katulad ni Papa. Talaga? Gusto mo? Kung yan yung gusto mo, sige, pagsisikapan namin yan, anak, para makuha mo ang nais. Sige po, Bakit mo Mama. pa gusto maging guro? Iwan ko, Mama. Nakita ko lang sa TV na parang maganda maging guro. Gusto ko na din. Sabi kasi ni Tito eh. Oo, talagang napakaganda maging isang guro, anak. Oo, Kaya Mama. mag-aral ka na mabuti nang sa ganun ay paglaging mo ay maging guro ka na.
Okay? Copy ko muna. Nang ibang bagsak ang kampal pangalawa. Drama sa drama. Ganyan, siya ang bahay pangatlo. Action. Ayan, yung sila. Dali na ko, dali na. Dali sa bahay. Ito na ba yan? Ha? Piling bastos. Dito ang balay. Ito sa mga. Uy, Hindi. Maria, sa... Napalo ba ka na? Dito ang balay. Kuan sa amo, yung bad words, yung Ako siya. ingon ini na bahay. Ay, baya. Pero kung tao kayo, Bigyan natin ng ibang bagsak ang bahay pangatlo. Dahil natapos na ang ating mga gawain, inaasahan kong mayroon na kayong kaunting idea patungkol sa leksyon namin sa hapon na ito. Bahagyan ba kayong nahirapan sa mga gawain? Opo. May idea na ba kayo kung ano ang dalawang antas ng wika? Oh. Ano nga yun? Formal at di formal. Magaling. Ano ang mga salitang ginagamit natin sa pagsulat ng mga formal na sulatin? Ginoong Junie? Sa tingin ko po ito ay ang wikang pambansa sapagkat ito ay ating ginagamit sa ating paaralan bilang gabay o bilang bilang gabay ginagawa natin antas at standard sa pagsulat ng mga formal na salita. Magaling. Ano ang mga salitang ginagamit natin sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan? Ginoong Dutelius? Magaling. So ngayon, ibibigay ko na kay Binibining Bambi Cubero ang entablado. So magandang hapon sa lahat. Magandang hapon. So batay sa sinagawa ni Binibining Rika, ang paunang gawain, meron ba kayong ideya para sa ating tatalakayin sa hapong ito? Opo. So itaas naman yung kanang kamay. Yes, Genetiva. Binibining Genetiva. Para po sa akin, ang tatalakayin po siguro natin ngayon ay patungkol sa wika. Patungkol sa wika, tapos Pwede. So, meron pa ba? Yes, Binibining Noron. maaari pong ito ay tungkol sa formal at di formal. Pwede din. Meron akong hinahanap yung tumpak talaga na ating tatalakayin sa hapong ito. Yes, Binibining Arlene. Antas ng wika. Pwede. Yes, Ginoong Jenson. Atas ng wika batay sa formalidad. Tama. Bigyan natin si Ginoong Jenson ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. So ngayon, ayon kay Dr. Rosevilla Pangaliban, ang wika daw ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at opinyon sa pamamagitan ng mga salita upang magkaunawaan ang mga tao. So agree ba kayo? Opo. Oo. So kung wala ang wika, hindi natin maipapahayag kung ano ang ating mga opinyon tungkol sa isang paksa o anumang konsepto. Hindi natin maipapahayag ang ating mga damdamin o mga saloobin at hindi natin maipapahayag kung ano ang ating pananaw tungkol sa ganyang mga bagay-bagay. Kung wala ang wika, hindi tayo magkakaisa, hindi tayo magkakaintindihan. So, ang wika ay nahati sa iba't ibang kategorya. Isa na dito ay ang antas ng wika ayon sa formalidad. So, ang antas ng wika ay mayroon itong dalawang uri. Ito ay ang formal at informal. So, ang formal, maaari niyo bang basahin? Ito ang antas ng wika na itinuturing na pamantayan sapagkat ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit sa karaniwang nakapag-aral sa wika. Ito ay karaniwang ginagamit sa paaralan at iba pang pangkapaligiran intelektual. Okay, so masasabi natin formal ang isang wika
wika kapag ito ay kinikilala at ginagamit ng mas nakakarami. Kadalasan din ginagamit ito sa opisina, saan pa? Sa paaralan, tama. Ginagamit din natin ito para sa pangkapaligiran intelektual. So ang formal na wika ay mayroong dalawang uri ng salita. Ito ay una na dito ay ang pambansa. So, pambansa, maaari niyo mo bang basahin binibining IV? Ito ay mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat, pangwika o pambalilala. Kadalasan itong ginagamit sa pamahalaan at itinuturo sa mga paaralan. Okay, so ang pambansa, ito ay ginagamit ito ang ginagamit ng isang manunulat sa aklat at sa pambalarila. Kapag sinabi naman natin ang pambalarila, ito ay ang pag-aaral hinggil sa wika. So dito sa pambansa, ito yung mas ginagamit ng mga tao. So dito sa pambansa, ang mga salita ito ay ginagamit ng mga mamayan sa ng mga tao sa ibang lugar o bansa. So isa sa mga halimbawa dito sa pambansa ay anak, pera, ama, pulis, doktor, hospital, ina, guro at pamilihan. So itong mga halimbawa nito, pamilyar na ba sa inyo? Oo. So sino makapagbigay ng halimbawa? Meron kami ditong kaunting premyo. Yes, binibining Lizelle. Buhay, ma'am. Yes, tama. Ginong Jameson. Pagpasa. Tama. Bigyan natin sila ng 5 bagsak. So dumako naman tayo sa pangalawang uri ng formal na salita. Ito ay ang pampanitikan. So dito sa pampanitikan, ito ang ginagamit ng ng isang manunulat sa isang akdang panitikan. Karaniwan ginagamit ito ng masining, makulay na mga salita. So dito, sa pampanitikan, dito nakapaloob yung mga matatalinghagang salita. So alam niyo ba kung ano yung matatalinghagang salita? Opo. Oo. So dito, ito yung ginagamit ng mga makatang manunulat. So sino makapagbigay ng halimbawa ng akdang pampanitikan? Di ba, isa na dito yung maikling kwento. Ano ba? Tula. Yes, Pilipining Health, ba? Tula. Tama! Bigyan natin ng 5 bagsak. Ano ba? Yes, Pilipining Isha. Nobela. Tama! Bigyan natin ng fireworks clap. 1, 2, ay, 1. Tingnan natin ito. Ano? 1. Okay, so maraming salamat. So isa na sa mga halimbawa dito ay mabulaklak ang dila. So ibig sabihin ng mabulaklak ang dila ay pala istorya. Madaldal. So isa naman sa haligi ng tahanan, di ba kung ang ina ay ilaw ng tahanan, sino naman ang haligi ng tahanan? Tama. So alagad ng simbahan, sasakyang panlupa. Ang halimbawa ng mga sasakyang panlupa, motor, bike. Yes, bike. Bus. Tama, kalesa. At salapi. Ano ibig sabihin ng salapi? Tama. So, naiintindihan niyo ba? Yes. So, ano nga ulit yung dalawang uri ng salita sa formal? Pambansa at pampanikan. Okay, so dumako naman tayo sa uri ng di formal na salita. So, una na dito ay ang kolokyal. So, ang kolokyal, ito ay ang pang-araw-araw na salita na ginagamit natin sa informal. So, kasama na rin dito ang pagpapaikli ng salita. So, kapag sinabi natin pagpapaikli ng salita, ito ay kinukuhanan ng isang titik o dalawang titik sa isang salita. So, halimbawa na dito, kailan. Di ba dapat kailan? Pwede. Ang ginagamit na natin kadalasan ay pwede. So, ano pa? Sino ba makabigbigay ng halimbawa? Yes, binibining Noron? Meron. Ano yung tama? O, tama. Sino pa? Yes, Ginong Juni? Naway. Ano ang tama? Nawaay. Tama! May tama ka. So, bigyan natin si Juni ng good job clap. G-O-O-D-G-O-B, good job. Good job. G-O-O-D-G-O-B, good job. Good job. So, ngayon, ipagpapatuloy natin. So, isa sa mga halimbawa ng kolokyal ay yung dalawa. Di ba? Dapat ito ay dalawa.
nasan. Ito ay dapat nasaan. Ang mayroon, ginagamit na natin ngayon ng meron. Ang kailan naman, nagiging kailan. At ang dyan naman ay nagiging dyan na kinukuhanan ng isang titik, which is ang letrang I. So ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang uri ng di formal na salita. Ito ay ang lalawiganin. So, pakibasa. Ito ay mga bokabularyong dialectal. Ginagamit ang mga ito sa isang partikular na pook o lalawiganin. Okay, so dito sa lalawiganin, di ba, mayroon tayong iba't ibang dialectal. So, dialekto. So, isa na sa mga halimbawa dito yung kaon, kain, tiil, paa, bananas, init. So, meron akong isang halimbawa dito tungkol sa dahil kami ay magkaiba ng dialekto, so kami ay medyo na hindi nagkaroon ng pagkakaintindihan. So, kung sa amin sa Surigao noon, mupanaw na, ay ibig sabihin, lumabas na, mulakaw na. So, dun sa Manila, ang mupanaw na, di ba ibig sabihin na namatay na? Yes. So, yun, dahil dun sa salitang mupanaw na, dahil doon, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. So, dumako naman tayo sa balbal. Binibining Lizelle, maaari mo bang basahin? Balbal, ito ay mga salitang pangkaliyo o panansanan. Tinatawag din ito ng singaw na panahon. Sapagkat bawat panahon ay may buong mga salita. Tinatawag ito ang mababang antas ng wika. Kung ang pampanitikan ang pinakamataas na antas ng wika, ang balbal naman ang pinakamababang antas ng wika sapagkat ito ay ginagamit sa pangkalye. So, tinatawag din itong singaw na panahon sapagkat bawat panahon ay mayroong nabubuong salita. So, ito, dito sa balbal, ito ang nagpapatunay na ang wika ay dinamiko. So, kapag sinabi natin dinamiko, tama. So, naiintindihan niyo ba? Oo. So, isa sa mga halimbawa ng balbal ay lodi, idol, ano naman ang werka? Ano naman ang ermakulita? Sino makapagbigay ng isa sa mga halimbawa ng balbal? Yes, Binibining Yanson? Yes, tama. Yes, Binibining Yanson? Pitmalo. Tama. Binibining Isyang? Pudra. Tumamal, tumayo? Pudra. So ano naman? Yes, tama. Binibining hinagay ba? Tama. So naiintindihan niyo ba kung ano ang antas ng wika batay sa formalidad? So ano nga ulit yung dalawang uri ng salita sa formal? Pambansa at pangkalitikan. Ang sa uri ng di formal na salita naman, So, yun lamang po at maraming salamat. So ngayon, ibibigay ko na ang entablado para sa next naman na gawain na gagawing presentasyon ni Binibining Abaw. So, sana ay nagkaroon kayo ng pag-unawa at pagkaintindi at mayroon kayong nakuhang aral sa hapong ito. So ngayon, dahil tapos na po ang formal na pagtatalakay, ay magkakaroon po tayo ng gawain. Ito po ay kaugnay po sa itinalakay sa ating Binibining. Okay, so dito is aalamin natin kung talagang meron ba kayong natutuhan. So handa na ba kayo? Oo! Okay, so ang gawain po ito ay isang pangkatang gawain. At dahil pangkatang gawain nga ito, ay hahatiin natin ang klase sa 5. So para sa pangkat una, si Binibining Adlawan at si Binibining Amoges. Sa pangkat 2 naman ay si Binibining Lizelle at Binibining Amera. Sa ikatatlong pangkat ay si Binibining Krishna at Ginoong Jenson. At sa pang-4 naman ay si Binibining Ginotiva at Ginoong Juni. At sa huling pangkat naman ay si Binibining Isha at Binibining Lanson. So, maaari po kayong tumabi sa mga kapangkat nyo, sa partner nyo. Ito din yung So, handa na po ba kayo? Opo. Kung ganon, ay maaari mo po bang basahin ang aking pasuko? Kumpletuhin mo ako. Paliin ang Paano to? Hatiin ang klase sa 5 grupo. Siguraduhin
magsisimula na tayo. So, una. So, pangkat-apat. I believe charot. Para po sa amin, ito po ay koloksyal. Tingnan natin. Tama. Ginoong Juni, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang kolokyal? Ang koloksyal, ito ay mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na natin na buhay. Ito ay isang uri ng informal na salita. Okay, mahusay. So, ang pangkat-apat ay magkakaroon ng 5 puntos. Yay! So, next naman ay pangkat-dalawa. Pambalikan. Ha? Pampanya. Tama. So, binibining Lizel, maaari ka bang magbigay ng isang halimbawa ng mga salitang pampalitikan? Nobela. Okay. Sa pampalitikan po ay nagbabalat kayo. Very good. So, ano ang meaning nito? Nagpapanggap. Okay, so, ang pangkat-dalawa ay may 5 puntos at ang pangkat-apat naman ay may 10 points. Next is, so, pangkat-5, ito ay lalawigan. Tingnan natin. Tama. So, maaari ka po bang magbigay ng isang halimbawa ng isang salitang lalawiganin? Tulad ng taon. Okay, mahusay. So, ang pangkat-5 ay mayroong 5 puntos. So, next is, so, pangkat-3. Tama. So, maaari ka po bang magbigay ng isang halimbawa? Okay. Meron kayong 5 puntos. At, ulit. So, pangkat-1, Pambansa. tama. So, maaari mo bang ibigay or magbigay na isang halimbawa ng pambansang mga salita? Mabuhay. Okay, so very good. So, base sa mga sagot nyo ay masasabi natin talagang naintindihan nyo ang leksyon ni Binibini Bambi. So, ngayon, dahil naintindihan nyo naman ang leksyon, ay magkakaroon na naman tayo ng isa pang gawain. Dito is parang aalamin natin kung kaya nyo bang i-apply yung mga natutuhan nyo sa totoong buhay. So, parang ang gawain nito ay magsisilbing application. So, pangkatang gawain na naman ito. So, kung sino po yung kapangkat nyo ay mananatili lang na yun yung kasama nyo. So, handa na po ba kayo? Opo! Okay, so maaari niyo po bang basahin ang panuto? Pangkatang gawain, panuto. Magbigay ng tatlong pangungusap na nagpapakita sa paggamit ng mga antas ng wika. Pagkatapos niyong isulat sa sagulang papel ang nabuo niyong pangungusap, ay pipili kayo ng isang representante na siyang magbabasa sa inyong nabuo na pangungusap. Okay, so para sa pangkat 1, ang pangungusap or ang antas po ng wika na gagamitin ninyo is pambansa. Sa pangkat 2 is pampanitikan, sa pangkat 3 lalawiganin, sa pangkat 4 ay kolokyal at sa pang-5 ay balbal. So meron lang po kayong 3 minuto para magsulat ng mga pangungusap. So, handa na po ba kayo sa mga presentasyon nyo? Opo! So, maaari ko bang tawagin ang representante ng pangkat-una? Okay, Binibini Amores. Pambansa na ito. Ang napili po namin ay pambansa. Una, buhay pa ang tatay ni Eldon. Pangalawa, sa simbahan kami nagkita. Pangatlo, Pilipinas ang bansang aking kinagisnan. Okay, mahusay. Bigyan po natin ng good job clap ang pangkat-una. G-O-O-D-G-O-B, good job! Good job! G-O-O-D-G-O-B, good job!
Good job. So, pangkat dalawa. Ang gagawin namin ng pangungusap ay ang pampanitikan. So una, makati ang dila ng aming kapitbahay. Pangalawa, may maraming salapi ang aking kaibigan. Pangatlo, ang tapang ng mga haligi ng tahanan. Bigyan po natin siya, bigyan po natin ang pangkat dalawa ng fireworks clap. Yay! Pangkat tatlo, maaari po ba kayo pumunta dito sa harapan? So, ang amin naman ay laliwiganin. Sumakit ang tiil sa kakalakad ni na Jeff at ni Mira. Sa pagtatanim ng palay, banas ang pakiramdam ng mga magsasaka. Ang ikatlo, sumakit ang bayho ni Amira dahil sa kakapay ng Rosario. So, bigyan po natin sila ng donation clap. Amira. One, two, three. Very good, very good, very good. Pangkat apat. Ang amin pong gagawa ng pangungusap ay patungkol sa kolekyayan. Unang pangungusap ay nasa na ang iyong asawa, Junie? At sa pangalawa naman ay meron akong pusa, ito ay si Jenson. Sa pangatlo naman ay Amira, kailan ba yung kaarawan mo? Okay, mahusay. So, bigyan po natin ng mosquito clap ang pangkat 4. Okay, at ang huli naman, pangkat 5. Maaari po ba kayong pumunta dito? Ang aming binigay ni Abaw ay ang salitang balbal. Ang isa ay, simula nung bata pa ako, naging lodi ko na ang mama ko. Naging lodi ko na ang mama ko dahil magaling siya magluto. Pangalawa ay, umagang-umaga ay umagang-umaga tumatalak na ang mudra ko, kaya napagising ako ng maaga. Ang pangatlo is mansala. Sa araw na ito ay nagagalak kami at natutuwa dahil narito kayo, kaya mansala. Okay, maraming salamat. Bigyan po natin sila ng 5 bagsak. So, base sa pinakita niyo mga presentasyon, ay masasabi ko mahusay talaga at tututunan niyo talaga ang mission natin ngayon. So, ano nga ulit ang dalawang antas na wika? Formal at di formal. Ano nga ulit ang mga uri ng di formal na salita? Kolokial, laliganin, balbal. Ano naman ang mga uri ng formal na mga salita? Pambansa at pampanitikan. Okay, mahusay. So, bago po natin tapusin ang pagtatalakay sa hapon na ito, ay magkakaroon po muna tayo ng pagtataya. So, kumuha po kayo ng isang 1/4 sheet of paper at sagutan niyo po ang mga katanungan ito. So, isulat niyo lang po kung ang salita ay isang kolokyal, isang lalawiganin, isang balbal, isang pampanitikan, or isang pambansa. So, bibigyan ko lang po kayo ng 2 minuto para sagutan. Okay, so tapos na po ba? Okay, sorry. It's okay. Paborito ko talaga ang Balay. ang balay ko na yan. Tapos na ako. Okay na po, ma'am. Okay po, ma'am. Okay, so maaari niyo po ba ipasa ang mga sagot niyo?
So, dito lang po magtatapos ang pagtatalakay natin. So, dito lang po magtatapos ang pagtatalakay natin. So,